Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang pag-aaral na pinublish sa isang international scientific journal, inilahad ng mga grupo ng paleontologist mula Pilipinas at Australia ang pinakaunang fossil skull o bungo ng stegodon na nadiskubre sa Pilipinas. Anong klaseng hayop nga ba ang stegodon? Taong 2021, sa bayan ng Solana, Cagayan, nahukay ang mga butong ito. Mabusisi itong pinag-aralan ng mga eksperto mula UPDCS o University of the Philippines Diliman College of Science at University of Wollongong ng Australia. At sa buwang ito, nilathala na nila ang kanilang findings. Ang mga butong nahukay sa Cagayan ng pinakauna raw na fossil skull o bungo ng isang extinct ng hayop na minsang nabuhay sa Pilipinas, ang stegodon. Ang stegodon, kamag-anak ng mga modern-day na elepante. Nabuhay sila 11 million years hanggang ilang libong taon na nakakaraan. Ayon kay Merrick Tabliso ng UPDCS, napakapambihira daw na makahanap ng isang stegodon skull. Hindi na siya buo, so medyo napipina siya, fractured na din. At ang naiiwan na lang doon ay isang ngipin at yung dalawa niyang pangil or yung tatawag nating tusk. Tapos yung parang butas kung saan makakonekta yung trunk ng elepante at makita mo pa din kung yung parang upper part ng skull at kung nasaan din naka-insert yung tinatawag namin premaxilla. Although matagal na nakikita ang mga stegodon fossils sa Pilipinas, pero generally rare sila kasi napaka-konti. May iba-iba kasing klase ng fossils, mas rare sila kumpara sa ibang klase ng mga fossil. Ito rin daw ang pinakaunang stegodon skull mula Pilipinas na formal na na-describe o napag-aralan ng mga eksperto. Within that parang rarity, mas rare din makakuha ng bungo kasi nga very hollow siya. So pag de-deposit ito, pag natabunan ng maraming sediments, na PPP, mag-fracture and eventually masisira ito na less likely siya mag-preserve kumpara sa ngipin. Very resistant to weathering and erosion. Ano-ano pa kaya ang nadiskubre ni na Merrick tungkol sa stegodon skull ng Cagayan? Kuya Kim, ano na? Ayon sa findings ng grupo, ang stegodon na nagmamay-ari ng bungong nahukay sa Cagayan, teenager pa lang daw. Posibleng mas matangkad daw ito ng konti kaysa sa isang average na Pinoy. Ang discovering ito nagbigay din sa mga eksperto na mas malinaw na larawan ng wildlife sa Pilipinas noong unang panahon. Meron daw hindi bababa sa 3 forms ng stegodon ang nabuhay sa ating bansa noon. Isang may malaking katawan, isang mas maliit na dwarf type at ngayon isang bagong intermediate form. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nahuli kami sa Mexico kung paano ang isang napakalaking delivery truck nilamon ng isa raw sinkhole. Sa videong ito nakuha sa Mexico City sa Mexico, makikita ang isang delivery truck na tila nabablahaw sa isang uka sa kalsada. Ilang sandali pa. Tuluyan na itong nilamon ng butas na di umano, isa raw sinkhole. Ayon sa uploader ng video, ang pinaniniwalaan nilang sinkhole, bunsod daw ng pag-collapse ng drainage system sa ilalim ng kalsada. Nagtulungan naman ng mga responding autoridad para maiangat ang lumubog na truck. Walang naulat na nasaktan sa insidente. Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nabababad sa tubig ang lupa, lalo na pag limestone. Kadalasan itong lumalabas kapag sunod-sunod ang malalakas na ulan, flash flood o di naman kaya ay lumindol. May mga sinkhole din na bunsod ng human activities gaya ng overpumping o labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, pagmimina, o di kaya kakulangan sa tamang drainage o sewer system. Delikado ang sinkhole dahil maaari nitong isama sa paglubog ang ating mga ari-arian tulad ng bahay at mga sasakyan. Pero alam niyo ba na ang tinuturing na pinakamalaking sinkhole sa buong mundo, tila naging isang sikat na atraksyon. Hindi lang kasi nakamamangha ang laki ng lawak ng naturang sinkhole, pati na mga bagay na natuklasan sa loob nito. Kuya Kim, ano na? Nandito tayo ngayon sa Shaoxai Changkeng sa China, ang tinuturing na pinakamalaki at pinakamalalim na sinkhole sa buong mundo. May lalim itong 660 meters at volume na 130 million cubic meters. Ang ibig sabihin ng Changkeng sa Ingles ay the Heavenly Pit.
dahil tahanan nito ng halos 1,300 plant at animal species, kabilang dyan ang pambihirang halaman na ginkgo at hayop na clouded leopard. Pero hanggang ngayon, di pa rin tukoy ng mga eksperto kung paano nabuo ang naturang sinkhole. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naka-jackpot ang isang veterinarya nang sa kanyang Capon Drive kamakailan. Natagpuan niya ang isa sa pinaka-rare na klase ng pusa sa buong mundo. Anong pusa ito? Spotted sa sinagawang low-cost Capon Drive kamakailan sa Pangasinan. Ang pusang ito, tatlong kulay ng kanyang balahibo, patsi-patsing itim, puti at orange. Ang tawag sa pusang may ganitong pattern, Calico Cat. Pero ang kinagulat ni Doc Gab, ang pasyente nilang Calico Cat, isa pala sa tinuturing na pinaka-rare na pusa sa buong mundo. Isa kasi itong lalaking Calico Cat. Talagang nagulat dahil we didn't expect to see one. Even the pet parent was surprised na rare pala yung cat. Ito yung tinatawag natin na unicorn in the cat world. We didn't expect din na yung kanyang color is very clear. Masayang-masaya po ako nung nakita ko po na meron na akong male Calico. Kaya kinip ko po talaga siya. Ang mga male Calico Cat ay rare kung ituring dahil isa lamang sa bawat 3,000 Calico Cats ang lalaki. Bunso nito ng genetics ng kulay ng kanilang balahibo. Ang kulay ng balahibo ng pusa ay konektado sa X chromosome. Para maging Calico, kailangan ng pusa ng dalawang X chromosomes. Babaeng pusa ang may dalawang X chromosome kaya sila ang kadalasang nagiging Calico. Ang lalaki naman ay may isang X at isang Y kaya isang kulay lang ang kaya nilang dalhin. Paminsan-minsan may lalaking pusa na may extra X chromosome dahil sa genetic mistake. Dahil dito, nagkaroon sila ng parehong orange, puti at itim na balahibo. Karamihan din daw sa mga male Calico Cat maraming health issues. Kaya laking tuwa ni Doc Gab ng kanyang naging pasyenteng male Calico malusog. It's very rare to see a matured male one. So talagang walang plan, it's just a surprise. Pero alam niyo ba na mapalalaki man o babae, may ilang lugar sa mundo na tinuturing ang mga Calico Cat na swerte? Kuya Kim, ano na? Sa Japan, pinaniniwalaang may dalang buenas ang mga Calico Cat. Tinatawag silang Maneki Neko o Beckoning Cat na sumisimbolo sa swerte sa negosyo. Sa Maryland, USA naman, paborito nila mga Calico. Katunayan ito ang kanilang official state cat. Kakulay kasi ng Calico Cats ang kanilang official state bird at insect. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kakaibang traffic ang naranasan sa isang bayan sa Nueva Ecija. Hindi kasi ito dulot ng mga bumper-to-bumper na sasakyan, kundi ng mga tumatawid na itik. Marami sa atin beast mode kapag naipit sa traffic. Pero hindi ang uploader ng viral video na ito nakuha sa Quezon, Nueva Ecija. Ang humarang kasi sa kanilang daan, daan-daang mga tumatawid, nakitik. Ayon sa uploader, sanay na raw silang naaantala ang daloy ng trapiko. Marami raw kasi talaga ang nag-aalaga ng itik sa kanilang lugar. Alam niyo ba na may iba't ibang collective noun o tawag sa mga grupo ng pato sa Ingles? At nakadepende ito kung sila nasa tubig, lupa o himpapawid. Kapag lumalangoy, tinatawag silang paddling or raft of ducks. Flock o waddling naman ang tawag sa kanila kapag sila'y nasa lupa. Kapag lumilipad naman, flock din ang tawag sa mga ito. Ang mga itik, grupo-grupo talaga kung maglakbay. Nang sa gayon, mas madali nilang maprotektahan ang isa't isa sa mga predator. At gaya sa kantang Tatlong Bibi, meron silang isang duck leader na sinusundan. Alam niyo ba kung anong pagkakaiba ng bibe, itik at pato? Kuya Kim, ano na? Ang pato ay salitang Espanyol ng ibig sabihin ay duck. Generic na salita ito. Kapag ang pato ay puti ang balahibo, tinatawag itong bibe. Itik naman ang tawag sa patong itim o brown ang mga balahibo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.